Dating import sa PBA na si George King, posible nga daw bang maging naturalized player ng Gilas kung sakaling magretiro na si JB sa future? Eligible naman kaya ang 6'6" versatile guard na sinasabing parehas ang laro kay Justin Brownlee? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Ilang taon na lang mga idol, kahit ayaw man nating isipin, nasa 2 o 3 taon na lang ang kayang ilaro ni Justin Brownlee sa ating national team. Oo, masakit pakinggan pero totoo, walang forever sa basketball. At kung sakaling dumating na yung araw na yon, kailangan may handa ng bagong naturalized na ipapalit. At dahil marami ang nagsasabi na lumalabo na daw ang tsansa na maging naturalized si Benny Boatwright sa Gilas dahil sa tagal ng proseso at baka daw mag-back out na to dahil sa napakaganda ng nilalaro niya sa Taiwan ngayon. Ang tanong ng ibang fans, bakit wala pang naka-line up ulit sa naturalization ng Gilas? Ngayong nagiging limitado na ang pagpipilian sa mga to. Pero may isang pangalan na lumilitaw sa mga Gilas fans at sinasabing pwede daw siyang maging naturalized ng Gilas. Yan ay ang import last year ng Blackwater na si George King. Si George King ay dating NBA player na draft ng Phoenix Suns noong 2018 at naglaro din sa Europe bago napunta sa Pilipinas bilang import ng Blackwater Bossing sa PBA. Akala ng lahat isa lang siyang typical import, makakascore tapos uuwi. Pero hindi mga idol. Nang magpasabog siya ng 64 points sa kanyang final game sa conference, parang sinindihan niya ang buong liga. Hindi lang dahil sa performance, kundi sa sinabi niya pagkatapos na gusto niyang maglaro sa Gilas at nais niyang i-represent ang Pilipinas sa international games. Sa totoo lang, may laban talaga si King. 6'6" forward, solid sa perimeter, may pull-up jumper, may depensa, at marunong magbasa ng sistema. Hindi siya matakaw sa bola, hindi siya flashy pero efficient. Parang kombinasyon ni Brownlee at Newsome. Tahimik pero lethal. Sa bawat galaw niya, kita mo yung disiplina at maturity. At ang pinakaastig pa dyan, gusto niyang dalhin dito ang pamilya niya. Ibig sabihin, hindi lang ito trabaho para sa kanya. Gusto niyang mabuhay bilang Pilipino, hindi lang maglaro bilang import. Ngayon, kung sakaling magretiro si Brownlee after 3 hanggang 4 na taon, kailangan ni Coach Tim Cone ng naturalized player na swak sa kanyang sistema. Alam natin lahat, si Tim Cone ay mahilig sa players na marunong maglaro within the system. Hindi kailangan ng spotlight, basta magawa ang trabaho. At si George King, para sa mga fans, ganun ang klase ng player. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit biglang nabuhay ang usapan na baka naman pwede siya ma-consider as naturalized player. Sa ibang bansa, gaya ng Japan, 3 o 4 na naturalized player ang nakareserba sa kanilang national team. Lahat yon pwede na hugutin para maglaro sa FIBA Games. Sa kaso ng Taiwan, may mga balitang may 3 silang reserbang naturalized player na mas bata at pwede na rin makapaglaro sa kanilang national team sa anumang oras. Sa Pilipinas, 3 ang active naturalized player natin. Meron tayong JC, Justin Brownlee at Angelo Kawame. 2 ang active sa ating national team dahil si JC ay busy sa kanyang NBA career at limitadong games lang ang kaya niyang ilaro sa Gilas plus kailangan ng malaking halaga to make it happen. Samantala, parang wala pang kasiguraduhan si Benny Boatwright sa Gilas dahil sa hindi pa rin umuusad ang naturalization nito sa Kongreso. Sana nga lang ay hindi mapirata si Benny sa Taiwan dahil kung magkataon ay magiging sampal yan sa Pilipinas at sa SBP. At para sa mga fans, dito na pumapasok si George King na halos kasing laki at kasing laro lang daw ni JB. Bagay na bagay daw siya sa sistema ni Coach Tim dahil ang posisyon naman ni JB ang papalitan niya kung sakali. And the fact na
Mas gusto ni Coach Tim na veterano ang kanyang naturalized player kesa sa mga mas bata. Logically, siguro mas kampante si CTC na magtiwala sa mga player na may experience na kesa sa mga nagsisimula pa lang. Which makes George King a best candidate para sa fans at ang pinaka-importante kasi dito, si King mismo ang willing maglaro sa bansa at hindi siya pinilit o pinulot lang kung saan. Pero eligibility-wise, kung pwede siya maging naturalized player ng Gilas, sad to say, nakapaglaro na siya sa USA team last 2023 FIBA World Cup America's qualifiers, kaya medyo may slight disadvantage if mag-a-apply siya as naturalized player. Pero ang good news, parating may exemption ang FIBA sa mga players gaya ni George King na maikukumpara natin sa kaso ng ibang naturalized player na pinayagang maglaro sa ibang bansa bilang naturalized player kahit pa nakapaglaro na sila sa kanilang seniors team. Para sa iyo, Idol, kung maging eligible si George King sa Gilas, bagay ba siya sa sistema ni Coach Tim?